Hi everyone, I'm Elamine Nolasco, your online BAR tax consultant. Alam nyo, April is just around the corner. And for many small business owners and freelancers, April means tax headache season. Pero did you know na may bagong form ang BAR na ginawa specifically para mapadali ang buhay nyo? Today, pag-uusapan natin ang BAR Form 1701MS. So, ano nga ba ang BAR Form 1701MS? MS stands for Micro and Small. Ito ay ang annual income tax return na ginawa specifically para sa mga taxpayers na nasa ilalim ng Ease of Paying Taxes or EOPT Act. Layunin po nito na gawing one-page or simplified ang filing para sa mga maliliit na negosyo at professionals. Hindi na kailangan dumaan sa mahabang proseso ng pag-itemize ng expenses kung ikaw ay eligible dito. Bakit nga ba biglang nagkaroon ng BIR Form 1701MS? It's not just a random update. This form was born out of Republic Act number 11976 o mas kilala bilang Ease of Paying Taxes or EOPT Act. Ang goal, gawing simple, mabilis at hindi nakakalula ang pagbabayad ng buwis para sa mga maliliit na negosyante. Para sa mga tax geeks at business owners na gustong makasiguro, narito ang mga circulars na dapat po ninyong tandaan. First ay ang RMC number 34-2025. Ito ang nag-prescribe ng guidelines para sa pag-file ng annual ITR last year or taxable year 2024. Dito unang ipinakilala ang version ng 1701MS. Second, and the most current, ay ang RMC number 20-2026. Ito naman po ang guidance natin for taxable year 2025 na ifa-file po natin ngayong April 2026. Dito kinonfirm ng BIR na available pa rin at pwedeng gamitin ang simplified 1701MS. Alam niyo ba na under the new EOPT law, hindi na tayo one size fits all pagdating sa BIR? Nireclassify na ang mga taxpayers into four groups para mas fair ang treatment. Pero para sa BIR Form 1701MS, dalawang grupo lang ang bida rito, ang micro at small taxpayers. Ang micro taxpayers, sila yung mga negosyante o professionals na ang annual gross sales ay less than 3 million pesos. Kung ikaw ay online seller, freelancer, o may maliit na stall sa palengke at hindi umaabot ng 3 million ang benta mo sa isang taon, micro taxpayer ka. The perk? Sobrang laking tulong nito dahil simplified na ang records mo at mas mababa ang penalties if ever magkamali ka. Pangalawa ay ang small taxpayers. Sila naman yung mga medyo lumalago na ang business. Ang criteria, ang gross sales mo ay mula 3 million pesos hanggang less than 20 million pesos. Kahit lumagpas ka na sa VAT threshold na 3 million, as long as hindi ka pa abot ng 20 million, considered ka pa ring small, and therefore eligible ka pa rin na gumamit ng Form 1701MS. So alam niyo ba na hindi po porket individual ka ay 1701MS na agad ang gagamitin mo? May specific groups lang na tinutukoy ang Ease of Paying Taxes Act. Ito ang listahan. I-check po ninyo kung kasama po kayo rito. Ang una po sa listahan natin ay ang mga purely self-employed or business owners. Sila po yung tinatawag nating sole proprietors. Ang source ng income nila ay ang pagbebenta ng produkto or services sa pamamagitan ng isang negosyo. So, sino po sila? Sila yung mga may-ari ng sari-sari stores, online shops sa Shopee or Lazada, kiosks, at yung mga food trucks. Next naman po natin or ang pangalawa sa listahan natin ay ang professionals. Sila naman yung mga individuals na ang kinikita ay galing sa paggamit ng kanilang specialized skills or lisensya. Hindi sila nagbabenta ng physical goods kundi expertise. So, sino po sila? Dalawang klase po ang professionals. Una, licensed professionals. Ito po yung mga doktor, lawyers, CPAs, at architects, yung mga regulated ng PRC. And non-licensed professionals. Sila naman po yung freelancers, virtual assistants, graphic designers, at mga consultants.
Pangtatlo naman po sa listahan natin ay ang mixed income earners. Ito po yung mga reketero with a purpose. Sila po yung mga empleyado na may sahod or may compensation income pero may side business or professional practice din sa gabi o weekends. Rule, pwedeng-pwede nyo rin namang gamitin ang 1701 MS para i-declare ang business side ng income ninyo. Basta micro or small taxpayer pa rin ang status nyo. Ang pang-apat po natin ay ang fiduciaries or estates and trusts. Medyo technical po ito, pero kasama rin ang mga estates under settlement at trust na may ongoing na trade o business. Sila po ay itinatrato ng batas bilang individual taxpayers pagdating po sa filing. Magdako naman po tayo pagdating sa residency status. So, kahit saan ka man sa mundo, basta individual taxpayer ka, eligible ka po kung ikaw ay resident citizen or kumikita sa loob or labas ng Pilipinas at ikaw ay residente, or ikaw ay non-resident citizen, resident alien, or non-resident alien. Ito po naman ay yung mga hindi banyagang Pilipino. Basta ang source ng income po ay galing dito sa Pilipinas. Para sa mga magtatanong, Miss Ella, lahat ba ng micro at small taxpayers at yung individuals na diniscuss mo kanina ay pwedeng gumamit ng BIR Form 1701MS? Ang sagot ay, depende po sa tax regime mo. Para maging eligible ka sa simplified two-page form na ito, dapat po ay simplified din ang method mo. So, una po, dapat po ikaw ay naka 8% income tax rate. Ito po ang favorite ng marami. Kung ikaw po ay nag-avail ng 8% flat rate noong simula ng taon, so qualified ka or eligible ka na gumamit ng form na ito. Sunod naman po ay kung ikaw po ay naka optional standard deduction. Kung hindi ka naka 8% at pinili mo ang graduated rates o yung tumataas ang tax habang tumataas ang kita, pwede ka pa ring mag 1701MS basta ang gamit mong deduction ay OSD. So ano ba ang OSD? Instead po ng mag-collect ka ng sangkatutak na resibo para sa expenses, automatic po na 40% ng gross sales mo ay itinuturing na expense. So dahil hindi mo na po kailangan mag-itemize ng bawat barya, simplified pa rin ang reporting mo. So, the red flag. Kailan ka hindi pwedeng mag-Form 1701MS? Kung ang pinili mo pong method ay itemized deduction. Kung iniisa-isa mo ang kwenta ng rent, kuryente, internet at sweldo ng tao para ibawas sa tax mo, kailangan mong gamitin ang regular form 1701. Bakit? Dahil kailangan ng BIR ng mahabang schedule para ma-verify ang bawat bawas na yun. At wala ang schedules na yon sa 1701MS. So, summary check po natin, 8% rate, yes. Graduated with OSD, yes. Itemized deductions, no. Tandaan, ang pagpili ng tamang tax regime ay ginagawa tuwing first quarter ng taon. Kung naka 8% ka noong 2025, i-ready mo na lang ang calculator mo at 1701MS dahil mapapadali ang filing mo ngayong April 2026. May tanong ba kayo tungkol sa 8% versus OSD? Let me know in the comments. Wait, bago po kayo mag-file ng BIR Form 1701MS, alamin po muna natin kung sino ang kailangan bumalik sa regular Form 1701. Una sa listahan natin ay ang large or medium taxpayers. Siyempre, gaya ng classification na pinag-usapan natin, kung ang benta mo ay 20 million and above, you are a medium or large taxpayer. Automatic po na regular Form 1701 ang gagamitin nyo dahil mas complex na ang reporting requirements po ninyo sa BIR. Pangalawa po sa listahan po natin ay ang mga itemized deduction users. So, kung ang napili mong method ng pag-compute ay itemized deductions, bawal ka sa 1701MS. So, sa previous slide na pag-usapan na po natin ito. Bakit? Dahil sa itemized, kailangan mong i-prove ang bawat gastos mo.
rent, sweldo, kuryente, etc. Ang 1701 MS po ay 2 pages lang at walang schedules para sa mga details na ito. Kaya kung resibo by resibo ang bawas mo, regular form 1701 ang para sa'yo. Pangtatlo sa listahan natin ay ang purely compensation earners. If ang income mo ay galing lamang po sa sahod as an employee, ang dapat mong gamitin na form ay BIR Form 1700s. Next naman po ay kung ikaw ay taxpayers with multiple income tax rates. Kung ang business mo ay may dalawa or higit pang magkaibang tax rates, halimbawa, may part ng income mo na subject sa 8% at may part na subject sa special rate, hindi po ito uubra. Hindi po uubra ito sa ating simplified form. Ang 1701 MS po kasi ay designed para sa mga single income tax rate lang. Pwedeng pure 8%, pure OSD, or pure exempt. Last naman po sa listahan natin ay ang mga non-individual taxpayers. Tandaan, ang 1701 MS ay para sa individuals lang. Kung ang business mo ay registered bilang isang corporation or partnership, kahit gaano pa kaliit ang benta nyo, kailangan nyo pa rin gamitin ang Form 1702 series. Ito na ang big question. Miss Ella, paano ko ba i-file tong Form 1701 MS? Sa EBIR forms ba o manual? Makinig ng mabuti dahil may special instructions ang BIR under RMC number 20-2026 para sa filing season na ito. Manual filing muna tayo. As of today, April 2026, wala pa po sa EBIR Forms offline package ang 1701 MS. So, manual filing muna ang gagawin natin. Una, pumunta ka sa BIR website www.bir.gov.ph at i-download ang fillable PDF version ng 1701 MS. Sunod, i-print mo ito gamit ang legal size or folio size na bond paper. At siguraduhin po na mayroon kayong 3 copies, isa para sa inyo at 2 para sa BIR o bangko. Kung sakali naman po na magkaroon ng available na Form 1701 MS sa ating EBIR forms at saka EFPS software, pwede naman po tayong mag-file electronically kung ito'y magkakaroon before April 15. So, dapat ay lagi po nating i-check ang ating latest version or ang ating po kasing current version ay 7.9.5. Kung magkakaroon pa po ng mas latest doon, ay i-check po natin kung available na ang form at po pwede na po natin iyong magamit. Dumako naman po tayo sa step-by-step filing process. Step A, i-prepare po natin ang ating BIR Form 2307 kung applicable. At itotal na po ang gross sales para sa calendar year 2025. Step B, filling out the form. Fill upan po natin ang Part 1 ng ating Form 1701 MS na dinownload natin mula sa BIR website. Lagi lang po natin ang ating information, TIN, RDO code, registered name, email address, contact number, at the rest po ng nakalagay po sa form under Part 1. Dumako naman po tayo sa pag-fill out ng Part 2 ng ating Form 1701 MS. Sa Part 2 po, i-enter lamang natin ang ating gross income. Yung form po natin is, dapat po makalculate natin ang tax due based po sa ating piniling regime or yung ating pong piniling method or of deduction. Progressive rates or 8% flat rate.
At dumako na po tayo sa part 3 ng ating form or yung details po ng payment. If tayo po ay magfa-file manually at hindi po through EBIR forms or EFPS, ito pong part ng form na ito ay i-validate ng ating bangko or ng authorized agent bank ng nasasakupan po ng RDO natin. Para po sa ating step C, sa pagbabayad at submission, if ang inyo pong BIR Form 1701MS ay mayroong tax due, kailangan po nating pumunta sa authorized agent bank na sakop po ng ating RDO at i-present ang 3 kopya na ipinrepair po ninyo at bayaran na po ang tax due. Magpiprint po ang bangko ng validation sa ating BIR form. If ever naman na wala pong tax due ang inyong 1701 MS na form, isasubmit nyo na po ito direkta sa district po ninyo or sa EBIR forms po directly if available na po ang form 1701 MS. Importante pong tandaan natin na ang deadline pa rin po nito ay on or before April 15 of the following year, kung anong taon po yung fina-file ninyo. Tulad ng para po sa taong 2025, ang atin pong filing ay itong sa darating na April 15, 2026. Pagdating naman po sa attachments, kung meron po kayong attachments katulad ng Form 2307, isubmit po natin ito through EAFS or Electronic Audited Financial Statement System within 15 days po after po ng filing or ng deadline, whichever comes later. Tip din po, if ang inyo pong Certificate of Registration ay hindi pa updated para ipakita ang Form 1701MS, wag po kayong mag-worry. Inaalaw naman po kayo ni BIR na gamitin itong form na ito kahit wala po ito doon sa listahan po na nandun sa ating COR. And that's it. Sana ay naging malinaw sa inyo ang lahat about BIR Form 1701MS. Mula sa classification nyo bilang micro or small taxpayer, hanggang sa kung sino ang eligible at sino ang bawal ay nailatag na natin. Alam ko nakaka-overwhelm ang tax filing, lalo na ngayong 2026 na may mga bagong rules under the EOPT Act. Pero tandaan po ninyo, ang simplified forms na ito ay ginawa para hindi na tayo mahirapan. Compliance is not just a requirement, it's the foundation of a professional and successful business. Huling paalala mula sa inyong online consultant, huwag niyo nang hintayin ang April 15 deadline. Download the form, print it in legal size, and file early para iwas hassle at iwas penalties. Kung nakatulong ang report na ito, please like, share, and subscribe. I-share nyo na rin po ito sa inyong mga kapwa freelancers at entrepreneurs para lahat tayo ay in the loop. May questions pa ba kayo? I-comment nyo lang sa baba or i-message nyo ako directly for a consultation. Muli, ako ang inyong online tax consultant, Elamy Nolasco. Tulungan nating gawing simple ang komplikadong mundo ng taxes. Stay compliant, stay informed, and I'll see you in my next video. Happy filing, everyone! Bye!